Okay, pag-usapan natin to. May ibinigay kang napakagandang analohiya sa mga material mo na kailangan nating simulan. Hindi mo naman gagamitin ang iisang klase ng gasolina para sa bawat makina, di ba? Hindi talaga. Parang ang labo na maglagay ka ng mamanaling racing fuel sa isang 10-wheeler truck. At siguradong hindi mo rin naman lalagyan ng maruming diesel ang isang high-performance sports car. Sabi mo nga, iisa lang ang tawag dyan, sayang. At tila ito yung pinakapundasyon ng buong usapan natin ngayon. Itugma ang pagkain sa trabaho ng hayop. Eksakto. At yung salitang sayang, yan ang pinakaugat ng problema na nakikita sa maraming farm base mismo sa mga tala mo. Madalas, yung buong kawan mula sa inahin, sa guya, hanggang sa pangkatay ay iisa lang ang kinakain. Pare-parehong rasyon, pare-parehong schedule. Ang misyon natin ngayon ay suriin ng malalim yung tatlong magkakaibang trabaho sa loob ng operasyon mo para makabuo tayo ng isang feeding plan na hindi lang basta nagpapakain, kundi isang sistema na nag-o-optimize ng bawat piso. Hindi lang tayo iiwas sa pag-aaksaya. Ipapakita natin kung paano to nagiging susi sa mas malaking kita. Gusto ko yan, isang engineered na sistema. So, para maging malinaw sa'yo, hahatiin natin to sa tatlong yugto na binanggit mo. Una, yung starter, yung mga bagets. Oo. Pangalawa, yung finisher, yung mga malapit ng graduate papuntang palengke. At pangatlo, yung maintenance cow na siyang pundasyon ng susunod na henerasyon. Simulan natin sa pinakabata, ang teenager ng grupo. Itong starter o backgrounder, ito yung hayop na nasa awkward stage ika nga. Hehe, oo. Ayon sa notes mo, ang timbang niya ay nasa 150 hanggang 250 kilo. Karaniwan, kagagaling lang niya sa ina o kararating lang sa farm mo galing sa ibang lugar. Ibig sabihin, stressed pa siya. At yung tiyan o rumen niya ay nag-a-adjust pa sa lahat bagong environment, bagong pagkanin, bagong mga kasama. May isang quote dito na talagang tumatak sa akin. Ang trabaho niya raw sa yugtong to ay to grow its skeleton. Ang ganda ng kasunod na paliwanag, you are building the factory, not stocking the warehouse. At napakahalaga na maunawaan ang pagkakaibang yan. Kasi kung iisipin mo, yan ang pundasyon ng lahat ng kikitain mo sa hinaharap mula sa hayop na yan. Hindi mo pwedeng piliting maglaman ng 200 kilo ang isang kalansay na idinisenyo lang para sa 100 kilo. Anong mangyayari? Babagsak. Babagsak, masisira, magsasayang ka ng pagkain kasi hindi kayang suportahan ng frame o balangkas niya yung bigat. Kaya ang focus dito ay hindi yung mabilis na pagpapataba, kundi yung pagpapatibay at pagpapalaki ng chassis, kumbaga, ng sasakyan. Kailangan matibay ang chassis bago mo isipin kung gaano kalaki yung makina na ilalagay mo. Okay, so building the factory. Paano natin gagawin yan? Based sa mga tala mo, mukhang simple lang yung plano, dalawang sangkap lang. Una, yung tinatawag mong filler or roughage. At ang nakasulat dito, ito raw ang pinakamahalaga sa diet niya sa yugtong ito. Kailangan niya ng only access sa pinakamagandang klase ng damo na meron ka. Bakit ganun ka-critical yung damo sa stage na to? Kasi yung damo, lalo na yung dekalidad, yan ang nagsisilbing conditioner para sa rumen niya. Yung rumen, yan yung fermentation vat sa loob ng baka, kung saan nakatira yung bilyon-bilyong mikrobyo na siyang tunay na tumutunaw ng pagkain. Sa pagbigay mo ng dekalidad na roughage, pinalalaki mo at pinapatatag mo yung mismong paderna ng rumen. Pinalalakas mo yung muscle ng digestive system niya, inihahanda mo siya para sa mas mabibigat na pagkain sa susunod na stage. Kapag matibay ang rumen, mas magiging episyente siya sa pag-convert ng kahit anong pagkain sa karne sa hinaharap. Got it. So, yung damo ay parang training ground para sa tiyan niya. Okay. Yung pangalawang sangkap ay yung booster o concentrate. Dito natin gagamitin yung 14% booster mix, pero ang sabi mo, ang susi ay dahan-dahan lang. At yung salitang dahan-dahan ay may sunusunod na sukat at may malinaw na dahilan, hindi to hula-hula. Sinasabi sa material mo na kailangan mong magsimula sa 0.5%, kalahating porsyento lang, ng body weight niya. Bigyan natin ng numero para mas madali maintindihan. Sa isang 150 kilo na hayop, katumbas lang niya na 0.75 kilo o wala pang 1 kilo ng booster mix bawat araw. Teka, sandali.
Wala pang 1 kilo, parang bitin na bitin yan. So totoo lang, kung ako yung farmer na gustong makita na lumalaki agad ang hayop ko, iisipin ko na tinitipid ko siya ng sobra. Baka isipin ko paano lalaki yan kung ganyan lang kakonti. Anong mali sa ganung pag-iisip? Yan ang isang napakagandang tanong at yan yung karaniwang pagkakamali. Ang mali sa ganung pag-isip ay yung pagtingin sa concentrate bilang pampataba agad. Sa stage na to, ang layunin ng napakakonting concentrate na yan ay hindi para sa hayop mismo, kundi para sa mga rumen bugs. Aha. Yung mga mikrobyo sa tiyan niya. Isipin mo na nagpapakain ka ng isang pet culture. Dinadahan-dahan mong ipakilala yung bagong pagkain para yung mga mikrobya na may kakayahang tumunaw ng high-energy feed ay dumami. Kung bibiglain mo, mamamatay sila o magkakaroon ng tinatawag na acidosis. Magkakasakit yung hayop mo. Kinukondisyon mo muna yung makina. Ito yung break-in period. Mula sa 0.5%, unti-unti mo tong itataas sa loob ng ilang linggo hanggang umabot sa 1.5% ng body weight niya. Hindi hihigit dyan. Okay. So hindi pala yung baka ang pinapakain ko, kundi yung bilyon-bilyong alaga niya sa tiyan. Malinaw na ngayon. Parang nagpapakilala ka ng bagong ingredient sa isang recipe. Kailangan pa unti-unti. Eksakto. At ang pinakamensahe ng manager dito ay malinaw. Huwag pilitin o i-push ang hayop na ito gamit ang concentrates. Ang focus ay kalusugan at paglaki ng frame. At syempre, bukod sa dalawang sangkap na yan, may dalawang bagay na non-negotiable. Una, laging may unli na malinis na tubig. At pangalawa, laging may access sa tinatawag niyang spark plugs, yung asin at apog o limestone. Pwedeng ihalo sa pagkain o mas maganda, ilagay sa isang lalagyan para kusa siyang makakain nito. So, ang starter stage ay all about building the foundation. Pundasyon ng buto at pundasyon ng tiyan. Ngayong matibay na yung pabrika at naka-break-in na ang makina, oras na para mag-produce. Ito na siguro yung sinasabi mong payday stage. Kung ang starter ang pabrika, ito na ang sports car, ang finisher. Tama. Ang hayop na mula 250 kilo pataas hanggang sa timbang na pangmerkado. Buo ng frame niya at ang rumen niya ay isa ng high-performance eating machine. At dahil high performance na yung makina, iba na rin ang trabaho. Dito, simple na lang ang goal. To gain weight fast. Ito na yung yugto kung saan bawat kain niya gusto mo maging karne at taba. Dito na natin pinupuno yung warehouse na binuo natin kanina. At mahalaga rin tandaan, hindi lang laman o muscle ang idinadagdag natin, kundi pati na rin yung taba o marbling na siyang nagbibigay ng lasa, kalidad at mas mataas na presyo sa karne. At dahil todo bigay na ang performance, yung feeding plan dapat todo bigay na rin. Pero may kakaibang diskarte dito. Unahin natin yung filler o roughage. Kailangan pa rin yan ito pero ito ang twist. Limitado na. Bakit biglang nililimitahan yung damo kung maganda naman pala to para sa tiyan? Ito yung konsepto ng stomach space. Limitado lang ang kayang kainin ng baka sa isang araw. Isipin mo yung tiyan niya na parang isang plato. Kung pupunuin mo ang plato niya ng salad o damo na mababa sa energy, wala nang lugar para sa steak o yung pagkaing magpapalaki sa kanya ng mabilis. Kaya binibigyan pa rin natin siya ng sapat na roughage para manatiling malusog at gumagana ng maayos yung rumen pero hindi sobra. Para may gana pa siya at may espasyo pa sa tiyan niya para sa high-power stuff. Okay, all in na tayo sa concentrates. Pero may panganib ba dito? Hindi ba pwedeng magka-problema yung hayop, halimbawa, sa tiyan niya kung biglang tataasan natin ng ganito karami ang pagkain? What's the risk we're not talking about? Napakagandang punto niyan. Yung salitang all-in ay hindi nangangahulugang biglaan. Nanggaling na siya sa starter stage kung saan unti-unti nating tinaas yung concentrate kaya sanay na ang rumen niya. Pero tama ka, may risk pa rin. At dyan papasok ang kahalagahan ng management. Kaya yung all-in ay may kasamang calculation at sistema. Dito, pinapakain na siya ng 2% hanggang 2.5% at minsan aabot pa sa 3% ng kanyang body weight kada araw. Grabe. Bigyan natin ng numero yan. Sa isang 300 kilo na hayop, kung 2.5%, ang katumbas niyan ay 7.5 kilo ng booster mix kada araw.
Mula sa 0.75 kilo sa starter, tatalon sa 7.5 kilo. 10 beses ang itinaas. Ang laki ng diferensya dahil magkaiba na nga ang trabaho. Pero may mahalagang paalala yung manager dito. Dahil ito ang pinakamagastos na yugto ng pagpapakain, bawat gramo ay mahalaga. Bawat butil mang feeds ay pera. Kaya dito na nagiging critical ang tamang management para walang tapon. Kailangan gumamit ng maayos na kainan o feed trough. Hindi pwedeng isabog lang sa lupa. Dito mo rin gagamitin yung wet mix trick na nabanggit sa source mo, bahagyang basain ang mix para hindi liparin ng hangin yung mga pinungsang cup tulad ng darak. At pinakaimportante, ito ang stage kung saan dapat sinusubaybayan mo ng maigi ang FCR o Feed Conversion Ratio para malaman mo kung gaano ka-episyente ang pagpapalaki mo. Ilang kilo ng pagkain ang kailangan para makagawa ng 1 kilo ng timbang. Okay. Malinaw. So, ang finisher ay parang high stakes, high reward. Maximum input for maximum output, pero kailangan ng precision engineering sa management para hindi malugi. Okay, so napag-usapan na natin ang pagbuo ng pabrika at ang pagpapatakbo nito sa full capacity. Pero yung buong operation, umaasa sa isang key player. Yung gumagawa ng mga bagong pabrika. Ang nanay. Ito na yung maintenance cow. At dito, kailangan maging napakalinaw natin kasi dito madalas nangyayari ang pinakamalaki at pinakatahimik na pag-aaksaya sa isang farm. Malinaw na sinasabi sa source ang trabaho ng isang inahin ay hindi para tumaba. May 3 siyang pangunahing trabaho. Una, i-maintain ang sarili niyang katawan. Pangalawa, magpakain ng kanyang guya sa pamamagitan ng dekalidad na gatas. At pangatlo, at ito ang pinakamahalaga para sa tuloy-tuloy na negosyo mo, ay ang mabuntis ulit sa lalong madaling panahon. Dito pumapasok yung konsepto na binansagan sa source mo na the big sayang trap. At ito yung babala na halos sumisigaw sa material mo, nakakapitalize pa. Never ever waste your expensive 14% finisher mix on a nanay cow. Sobrang tindi ng pagkukumpara niya. Para ka raw nagsusunog ng 500 peso bills para magluto ng kanin. Hindi ko makakalimutan yan. Ang punto, hindi niya kailangan ng ganong kataas na energy. Malaking pag-aaksaya. May nakausap akong isang farmer dati na ilang taon nang nalulugi pero hindi niya alam kung bakit. Maayos naman ang itsura ng mga baka niya, matataba pa nga. Nang tiningnan namin ang sistema niya, nalaman namin na yung mamamahaling finisher mix na para sa mga pangkatayay ay siya ring pinapakain niya sa mga inahin niya. Kasi ang nasa isip niya para masustansya. Nung pinalitan namin ang diet ng mga inahin sa puro damo at libreng mineral, biglang umayos ang kita niya. Ganun kalaki ang epekto nung sayang na yon. Hindi mo namamalayan pero araw-araw kang nagsusunog ng pera. Ganon pala kalaki ang epekto. So, kung hindi pala yun ang ipapakain sa kanya, ano ang tama? Mukhang napakasimple ng sagot. Simple at napaka-cost effective. Sinasabi dito na 90 hanggang 100% ng diet niya ay dapat filler or roughage lang. Isa siyang forage machine. Dinisenyo ang katawan niya para mabuhay at maging produktibo sa damo, dayami, o kahit yung mga natirang puno ng mais or corn stover. Doon siya pinaka-episyente. Hindi niya kailangan ng high-octane fuel. Pero paano kung tough times? Halimbawa, tagtuyot at wala nang ganang damo. O kaya naman kagagaling lang niyang manganak. Hindi ba't kailangan niya ng tulong? Oo naman, at nilinaw din yan. Doon lang papasok ang konsepto ng supplementation. Bibigyan mo lang siya ng konting booster o concentrate sa mga panahong yan para masuportahan ang paggawa niya ng gatas para sa guya. At kahit bibigyan mo siya, hindi yung mamahalin na 14% mix. Ang kailangan lang niya ay isang mas mura at mas mababang energy na maintenance mix. Nagbigay pa ng halimbawa, 1 kilo lang ng D2 darak na may konting sapla at asin, sapat na para tulungan siyang malagpasan ng mahirap na panahon. Sandali, let that sink in. Ang sinasabi mo, Bessie, ang pinakaimportanting baka sa buong operation, ang pinangmumulan ng lahat ng kita sa hinaharap, ay siya palang pinakamura at pinakasimpleng pakainin? Parang baliktad sa iniisip ng marami? What's fascinating here is tama ka, baliktad siya at lalo pang nagiging baliktad dahil ang pinakaimportanting pakain,
para sa nanay ay hindi pala concentrate. Hindi ito yung binibili mo na sako-sako. Ayon sa manager's tip sa source, ang tunay na susi para sa inahin ay yung spark plugs ulit. Kailangan niya ng free choice access sa asin at apog limestone buong taon. Ibig sabihin, dapat laging mayroon nito sa isang mineral box o lalagyan kung saan kusa siyang makakuha anumang oras niya gustuhin. Bakit ganun kahalaga yung dalawang yung na parang napakasimple at mura lang kumpara sa feeds? Na siyang buhay ng guya mo? At pangatlo, at ito ang madalas na hindi nakikita ng iba, para matrigger ang katawan niya na maging handa para mabuntis ulit. Kung walang sapat na mineral, hihina ang heat niya o yung senyales ng paglalandi at mahihirapan siyang bumalik sa tamang kondisyon para magdalang tao ulit. Bawat araw na hindi siya buntis ay nawawalang kita para sa'yo. So, what does this all mean? Kung lalagumin natin ang buong usapan, simple lang pala talaga ang sinasabi ng engineer summary mo. 3 trabaho, 3 magkakaibang uri ng gasolina. Para sa starter, ang trabaho ay buuin ang pabrika. Ang gasolina, dekalidad na damo na may kaunting booster mix para sa break-in. Tama. Para sa finisher, ang trabaho ay i-maximize ang production. Ang gasolina, high-octane booster mix na may sapat lang na damo para hindi masira ang makina. Ayun. At para sa maintenance cow, ang trabaho ay siguraduhin ang kinabukasan. Ang gasolina, puro damo at only spark plugs o minerals. Sa pagtutugma ng pakain sa trabaho ng bawat hayop, hindi ka lang tumitigil sa pag-aksa. Nagiging isang mas matalinong sistema ang farm mo. Bawat hayop ay natatanggap ang eksaktong kailangan niya para gawin ang kanyang trabaho sa pinaka-episyenteng paraan. At sinasabi rin sa dulo ng material mo na ngayong na-engineer na natin ang feeding system, ang susunod na mahalagang hakbang ay ang proteksyon laban sa sakit na siyang magiging paksa marahil ng susunod nating pagsisiyasat. At bilang pangwakas na iwan sa iyo para pag-isipan, gayong meron ka ng malinaw na plano sa pagpapakain base sa trabaho ng bawat isa, paano nito binabago ang pagtingin mo sa mismong lupa at pastulan mo? Imbis na isang malawak na damuhan lang ang nakikita mo na ba ngayon ang iba't ibang klase ng gasolina na nakatanim dyan? Nakikita mo na ba na yung isang bahagi na may sariwa at batang damo para sa mga starter at marahil yung dayami o mas matandang damo na natuyo perpektong maintenance fuel para sa mga inahin? Paano nagiging susunod na hamon sa engineering ang mismong pamamahala sa iyong pinakukunan ng pakain?